Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa bagong report ni Dave McMenamin, ang official and designated reporter ng ESPN para sa Lakers, ay nagsisave umano si Rob Pelinka ng cap space para sa 2027 free agency, kung saan parehong free agent si Giannis Antetokounmpo at Nikola Jokic. At ito ang dahilan kung bakit binabarat ni Rob Pelinka ang mga center na tulad nila Brook Lopez at Tim Capella. Kaya naman nagsilipatan ito sa ibang team kahit na maglalaro ito ng mas konting minuto kumpara sa Lakers kung saan sila ay partisana ng starting five. Ito din ang dahilan kung bakit pinakawalan nila si Dorian Finney-Smith at hindi nila ito binayaran. Kaya naman kumuha na lamang siya ng rookie na kaposisyon nito at kumuha naman siya ng tulad ni Jake LaRavia sa isang 2 years, 12 million contract. 2 years nga mga kaibigan, para sa 2027 ay tapos na din ang kontrata nito. Kung ikaw si LeBron na may edad ng 41 years old sa December at posibleng nasa huling taon na o nasa mga huling taon na ng iyong buhay basketball, the last thing na gusto mong marinig ay ang team na kinabibilangan mo ay nagtitipid para sa next 2 years. Naiintindihan nga ni LeBron na ang Lakers ay bumubuo ng team around Luka Doncic. Subalit hindi nga nila kailangan maghintay sa 2027 para na mag-compete for a championship. Hindi nga rookie si Luka na nagpapahinog pa. Si Luka ay isang legit MVP caliber na nasa usapan ng top 5 best player in the world today at hindi sa 2027. Subalit nagdesisyon si Rob Pelinka na sayangin ang 2 taon para mag-focus sa 2027 kung saan free agent si Giannis at Jokic na mga multi-time MVP na hindi mo tiyak kung aalis ba ito sa kanilang team at kung may interest ba ito na lumipat sa Los Angeles Lakers. Kaya naman ang sunod na aabangan dito ay kung ano ba ang plano ni LeBron, dahil tulad ng nabanggit natin, 41 years old na siya sa December at nasa mga huling taon na ng kanyang buhay basketball. Ano ba ang gagawin niya sa isang team na walang intensyon na manalo at aasa sa 2 free agent sa 2027 na hindi mo alam kung kasing galing pa din ba ito tulad ng ngayon o kaya naman kung kasing healthy pa din sila at higit sa lahat kung lilipat ba talaga ito ng team. Hindi lang nga ang mga taon ni LeBron ang sinasayang ng Lakers, kundi pati na din ang peak ni Luka Doncic. Nagpapakondisyon nga si Luka ngayon para saan? Another first round exit? May franchise player na nga ang Lakers at may aging superstar sila na pwedeng palibutan ng team. Ang Bucks nga ay nakita natin na inalis si Lillard kahit na magtatapon sila ng 22.5 million per year sa next 5 years para lang mapasaya si Giannis at manatiling may tsansa na mag-contend sa Eastern Conference. Habang ang Lakers ay may 2 superstar na sila, may perennial all-star kay Austin Reaves na sumasahod lang ng 14 million per year. Subalit wala pa din silang planong manalo ngayong season. Posibleng kunin pa din nila si DeAndre Ayton. Subalit tingnan naman natin ang lineup ng Dallas Mavericks, ng OKC Thunder, ng Denver Nuggets, ng Los Angeles Clippers, ng Houston Rockets, ng Minnesota Timberwolves at iba pa. May dissenting team nga ang Lakers, subalit napakahirap na umabot sa West Finals or NBA Finals kung ang mga team na posibleng makaharap mo sa playoffs ay ganito kalakas at patuloy na nagpapalakas ng kanilang roster. Habang Lakers ay naghihintay pa nga sa 2027, akala mo ay nagpapahinog pa si Luka at hindi pa ito isang legit MVP caliber player ngayon. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?